At sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ng mga departamento at sangay ng gobyerno laban sa kahirapan, alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng NAPSI para mapagaan po ang buhay ng mga nakatatanda at matulungan silang umahon sa kahirapan. Tututukan pa rin po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Aksyon Laban sa Kahirapan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Sectoral Representative Salvacion Basiano mula sa NAPSI Senior Citizen Sectoral Council upang talakayin po ang kahalagaan ng Elderly Filipino Week na ipinagdiwang noong October 1 to 7 at anong naging kontribusyon ng sektor ng mga senior citizens sa kaunlaran. Sir Salvi, magandang umaga. Magandang umaga din po, Ma'am Dayan, and sa ating mga viewers at sa mga nakatatanda especially. Great to see you po again, Sr. Salvi. Alright, so katatapos tamang po ng Elderly Filipino Week at ano po ang kahalagahan po ng selebrasyon pong ito lalo na po sa ating pong sektor? Una po, para sa akin, yung mga selebrasyon na yan, nagkakaroon lang ng halaga kung ito ay nagbubunga ng higit na awareness ng mga nakatatanda at ng mga members ng ating lipunan tungo sa kalagayan ng mga nakatatanda. But of course, nagpapasalamat kami na maski pa paano, may nagse-celebrate para sa amin. And we hope na, yun nga, nagtatanong ka kung anong significance nito. I think it's more because mas nagigising at mas nagiging aware yung mga kabataan o yung mga namumuno ng ating ng ating bayan. Namumulat sila sa kung ano ba ang totoong kalagayan ng mga nakatatanda, and nakikita nila kung anong value, ano ang silbi pa ng mga nakatatanda sa lipunan ito, kasi most often we hear of yung exclusion, sasabihin ay matanda na, huwag na isali yan, wala naman wala maitutulong yan yung mga ganon. So I think mas madami ang nagkakaroon ng pakikialam sa mga kalagayan natin, kalagayan ng mga nakatatanda. Well, ang theme po ay Embracing Age, Living a Life with Dignity and Purpose. Ang ganda po ng tema. Pero ano po ba yung mga kailangang panggawin for our senior citizens to really live a life with dignity and purpose? Yes, to be dignified, syempre, una, dapat empowered ka. You cannot feel dignified kung ikaw ay namamalimos. Kung ikaw ay feeling mo wala ka ng silbi, wala ka nang naitutulong, na i-contribute sa lipunan. We feel na sa aming pagtanda, marami pa kaming magagawa. Correct. Sabi ko nga, habang inaayusan ako doon sa kabila, kasi syempre matanda na, kailangan ayusin ang mga kulubot. So, nag-uusap kami. Sabi ko, actually, the problem is structural. Kasi sa panahon ngayon, siguro noong mga panahon, pag edad 60, pag edad 70 ng nakatatanda, wala na masyadong ginagawa. Opo. Hindi ko masabing ganun nga ang pangyayari kasi wala pa naman ako noon. Pero sa aming pagtanda ngayon, I realize na why are we forced to stay home? Sasabihin wala na kaming naitutulong dahil hindi kami kumikita, wala kaming income. Pero hindi namin kasalanan yun. Di ba? Nabanggit ko kanina, the problem is structural. Kasi gumawa ng batas na obligado ang isang nakatatanda pag edad 65, out ka na. Retiro ka na. Pero ang ibang malakas pa at gusto pang magtrabaho. Yes, I'm 80. I turned 81 yesterday. Oh, belated happy birthday. Thank you. Okay. Thank you. So,
I still feel I'm capable. Meron pa Right. ako, there is something I can still contribute. Maybe not physically, pero yung laman ng utak ko, when, during my lucid moments, meron pang laman na lumalabas, napipiga. Well, I remember kasi last time naman na nag-guest dito ay NCSC at nabanggit nila yung programa ng mga tour guides Yes. ng mga senior citizens. We There are can do that. opportunities for them, right? Kung kaya pa naman, why not? Now, I wanna focus, SR Salvi, sa Universal Social Pension, which I Yes. understand ay isinusulong po ng inyong konseho. Kamusta po ito? I was in the hearing sa Senate last August. Ang chair ng committee ay si Senator Erwin Tulfo. Sabi ko nga, I'm hoping na within the year, wag na sanang abutin ang pagtatapos na naman ng kongresong ito, ng 20th Congress. I'm hoping na magiging batas ito, that this will be enacted. Kasi nung tinanong ni Senator Tulfo, yung representative ng Department of Budget and Management, tinanong niya, do you think and do you feel na kaya ba itong ponduhan ng DBM? Kasi sabi nga ni Senator Risa Ontiveros, sabi niya, sa kanyang computation, ang kakailanganin to finance 1 year social pension para sa lahat ng mga seniors 60 and above, sabi niya, would only amount to about 2% of the GAA. Okay. So, sabi ko, very minimal. Kaya. Kakayanin kung nakakagastos nga tayo ng bilyon-bilyon o trilyon-trilyon sa flood control na non-existent. Why can't we, sa mga older persons, hindi naman yan natatapon eh. I said this in 2010 during the first batch noon ng yung Republic Act 1994 kung saan unang na-conceptualize at naipasok yung social pension para sa mga indigents. Sabi ko, kakayanin. Kasi hindi naman totoo na ang mga senior citizens ay wala na talagang isa sa mga kongresista noong panahon na yon. I won't mention his name. Sinabi niya, bakit kasi kinakailangan nating i-subsidize itong mga senior citizens na ito? They're no longer contributing to The society, nation building. no? Which is not the case. Dahil, Sabi ko sa kanya, you don't tell that to my face. Di ba? At saka lahat tayo tatanda. Pag dumating tayo sa puntong yon, makikita natin na kailangan talagang bigyang prioridad din ng ating mga senior citizens. Because even as a senior citizen, you do valuable work. Maybe hindi ka na kumikita ng sweldo o hindi ka sinusweldo syempre ng anak mo. But kampante sila na magtrabaho sa labas na yung kanilang pamilya ay may nag-aalagang magulang. Alright, panghuli na lamang, SR Salvi, yung convergence, yung pagtutulungan ng mga iba't ibang departamento, papaano po ito magagawa ng ating pong mga representatives or officials para po sa mga programa ng ating pong sa senior citizens? Right now, actually, yung NAPSI is comprised of, I think, 28 government agencies. Each one implementing their own brand, their own type of social protection programs. Para sa mga, hindi lang para sa mga nakatatanda, but for all, for anti-poverty yan. So, siyempre, lahat ng mga the poorer sectors of our society, dapat nagbe-benefit dyan. So, ito sana, kung hindi pinakikialaman ng national government, yung kaperahan na nasa PhilHealth, this will be very helpful. Kasi this does not only give us a chance na magkaroon ng better health outcomes, but
siyempre, makakatulong ito na yung mga pobre, yung mga maralit ang katulad namin, we don't have to spend so much dahil naibibigay ng sabihin na nating mura. Kasama sa mga trinabaho namin. We campaigned in 2006 for the cheaper medicines, which took 15 years yata bago yun na enact. During our time, it was enacted in 2009. So, yung mga paglo-lower ng mga presyo Opo. can be very helpful para sa mga older persons. Well, nabanggit mo nga, Sir Salve, itong Elderly Filipino Week ay magkakaroon ng masaysay kung may mga programa tayo nga na ibibigay talaga sa ating mga nakatatanda, and that's what we look forward. Ang sabi naman last time ng NCSC ay sabihin natin, hindi na lang daw isang linggong celebration, kundi month-long, para mas maging aware pa tayo sa mga kainsado po ng ating mga nakatatanda sa ating bayan. Well, thank you But very much. I hope that we not stop with the celebrations. Opo. After the celebration, dapat we buckle down to business. Yes, correct. That's correct. And I agree. Thank you, Sector Representative Salvi, sa pagbahagi po ng inyong mga sentimento sa amin. At muli nakaparehan po natin si Sector Representative Salvacion Basiano ng NAPSI, Senior Citizen Sectoral Council, at tulungan po natin ang mga nakatatanda na mapagaan po ang kanilang pamumuhay. Sila po ang nagdala sa atin kung nasaan po tayo ngayon. At ito, SR Salvi, sabayan po ninyo ako at sama-sama tayong umaksyon laban sa pensyon. kahirapan. Ay,